Kamusta sa lahat? Sa video na ito, ipapakita ko kung paano gumawa ng ipinagbabawal na antena na makakatulong sa iyo makakuha ng libreng internet. Agad kong sasabihin, hindi ko ito ideya. Nakita ko lang sa internet ang mga guhit na tinawag na ipinagbabawal na antena. Epektibo ang antena at nakakakuha ka ng maraming access point na mabilis. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung paano gumawa at ikonekta ng tama ang antena. Una, kakailanganin natin ng piraso ng yero na may kapal na 0.3 hanggang 0.8. Gamit ang kumpas, gumuhit tayo ng 6 na bilog na may diameter na 65 Pinakamahalaga, lahat ng bahagi ay kailangang tumugma sa guhit ng may katumpakang hanggang 1 dahil kung hindi gagana ang antena. Gamit ang gunting para sa metal, gupitin ang mga bilog na ito. Sa totoo lang, sa antena, ang tamang tawag sa mga bilog na ito ay mga patch. Sa bawat bilog, kailangan mong mag-drill ng butas sa gitna gamit ang 3M na drill bit. Sunod, kumuha ng galvanized na bakal na may sukat na 230x 360 mm. At mag-drill ng 6 na butas dito ayon sa drawing na nakikita ninyo sa screen. Kailangan mo rin ng plastic na tubo na gugupitin bilang mga bushing na 7 mm ang taas. Ayon sa instruksyon, ang diameter ng tubo ay dapat hindi bababa sa 10 mm. Gamit ang liha, inayos natin ang sukat para maging eksaktong 7 mm ang taas ng bushing. Kailangan gumawa ng 6 na piraso ng ganitong bushing katulad ng dami ng patch. Sa patch, ipasok ang tornilyo na may plastic na washer, tapos ilagay ang bushing para hindi dumikit sa reflektor. Gawin ito sa lahat ng 6 na patch. Ikakabit ko ito gamit ang bago kong distornilyador mula sa kumpanyang U-Green. Sa set na ito, meron lahat ng mga sikat na uri ng bit. Lahat ng mga bahagi ay nakaayos sa isang napakamaginhawang lalagyan. Ang mga bit ay gawa sa matibay at hindi kinakalawang na metal. Napaka-komportable gamitin ang distornilyador dahil sa hawakan nito na umiikot. May kasama ring extender sa set. Ngayon, kinakabit na natin ang mga patch sa reflektor. Siya nga pala, ang reflector ay isang malaking piraso ng galvanized na yero. Maganda talaga ang kalidad ng distornilyador at hindi nababaluktot ang bit. Ngayon, lahat ng bilog o pads ay kailangang pagdugtumin gamit ang 4 mm square na copper wire. Importante talaga ang sukat na yan. Ihinang ang kawad sa gitna ng bilog. Ganito ang kinalabasan ng ginawa ko. Pagkatapos, mula sa parehong sukat ng kawad, kailangang gumawa ng jumper. Ang haba nito ay dapat 121 mm plastic 5 mm para sa pagsolder, kaya kabuuang 122 mm. Para maitupi ito ng tama, kailangan ng espesyal na jig. Sa isang piraso ng tabla, kailangan maglagay ng 2 tuldok na may pagitan na 70, 8 sa isa't isa. Ngayon, gagamit tayo muna ng manipis tapos 10 na drill bit sa pagbubutas. 10 mahalaga rin ang sukat na ito ayon sa instruksyon. Sa mga nabutas, gagamitin natin ang 10 drill bit. Ngayon, kunin natin ang ating alambre, ilagay ito sa gitna at baluktutin ito ayon sa ipinapakita sa video. Dito, napakahalaga na ang radius ng liko ay 10 ma at ang distansya sa pagitan ng mga liko ay 78 ma. Ganito ang itsura ng jumper natin. Gamit ito, pagdugtungin natin ang una at ikalawang hanay ng patch. Ang huling piyesa na kailangang gupitin ay isang strip na may lapad na 11.8 at haba na mga 100 mm.
Sukatin ang 66 mula sa gilid ng strip, tapos dito natin ito babaluktutin. Sa kabilang dulo ng strip, kailangan nating magbutas. Ilalapat ang strip sa pang-ugnay at magmamarka sa reflektor gamit ang butas. Ayon sa marka, gagamit tayo ng manipis na drill bit muna, tapos 10 drill bit. Sa mga butas, ikakabit ang konektor para sa kable ng antena. Ngayon, ilalagay natin ang strip sa gitna ng pang-ugnay at ilalagay ang 4pm drill bit sa ilalim nito. Ibig sabihin, dapat itong nakasolder sa taas na 4mm mula sa reflektor. Isinusolder ang isang dulo ng strip sa pang-ugnay at ang isa pa sa gitnang kontak ng konektor, saka lamang tinatanggal ang drill bit. Pinuputol ang sobrang strip malapit sa pang-ugnay. Sa puntong ito, tapos na ang antena. Kung sinunod mo ng tama ang mga sukat, gagana ito ng maayos. Ginamit ko ang plastic na wall panel at corner piece mula sa construction material store sa paggawa ng katawan. Dapat maayos idikit at takpan ng sealant ang mga dugtungan ng antena para hindi mapasukan ng tubig. Mahalaga rin, hindi lahat ng plastic ay pwedeng gamitin sa katawan. Dapat nadadaanan ito ng radio waves. Kung gagamit ka ng ibang plastic sa antena, magiging mahina ang signal na masasagap. Para malaman kung nadadaanan ng radio waves ang plastic, ilagay ito sa microwave. Kung hindi ito matunaw, maaaring gamitin sa paggawa ng katawan. Sa likod ng camera, gumawa ako ng 2 butas sa reflector para ikabit ang antena sa kaha. Gamit ang soldering iron, binubutasan ko at ikinakabit gamit M6 bolts. Kumuha ako ng mas mahahabang bolt para pwede kong ikabit ang bracket para maikabit ko rin ang antena sa poste mamaya. Ginawa ko ang takip ng katawan mula sa acrylic. Nadadaanan din ito ng radio waves at hindi dahil transparent ito, kundi dahil dumadaan dito ang mga radio waves. Dididikit ko ito gamit ang pandikit matapos kong lagyan ng sealant ang mga dugtungan. Ganito kaganda ang katawan. Para ikabit ang antena at ikonekta sa computer o laptop, kailangan mo ng Wi-Fi module. Tanggalin ang takip at makikita sa loob ang kawad na may insulasyon. Ikabit ang gitnang konduktor ng kable ng antena sa kawad gamit ang soldering. Ang braid naman ay kailangang ikabit gamit ang soldering sa brass na insert. Ikabit ang heat shrink tapos idugtong ang F-connector sa kabilang dulo ng cable. Ngayon, ikokonekta natin ang cable sa antena at itutuloy ang pagsubok. Ikinabit ko muna ang antena sa 1.6 metrong tripod. Kita nyo, may 2 access point ang laptop, isa dito ay sa akin. Ngayon, ikonekta natin ang ating antena at tingnan natin kung ano ang mangyayari. At gaya ng nakikita ninyo, gumagana lahat ng maayos. Malayo ako sa siyudad pero marami pa ring nakuha ang antena na access point. Tanggalin ang antena, 2 na lang ulit ang access point na nasasagap. Tulad ng nakikita ninyo, may mga access point pang walang password. Maraming impormasyon tungkol sa Wi-Fi hacking sa internet. Kung nagustuhan ninyo ang gawaing ito, i-like ninyo ang video at i-share sa mga kaibigan ninyo. Maraming salamat sa panonood at paalam sa inyong lahat.